We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite. So nandito tayo ngayon sa Bonedun Center. Wala siya dito, wala siya dyan, kundi doon. So guys, nakalimutan ko yung mic ko and sana naririnig nyo ako. Pero kakagaling ko lang sa trabaho ngayon and currently nagme-merienda tayo. Tinan yung merienda ko. So putin fries ng New York fries. Masarap, legit. So medyo malapit yung camera natin ngayon and update ko muna kayo sa market kasi tingnan nyo si Bitcoin mga Lodi Cakes as of 4 PM ng November 13, Canada time. Umabot na siya sa $90, all-time high. Boom. So makikita natin lumilipad siya solid. So currently it's 90,000. Actually umabot na ngayon ng around 92,000, 93. And hindi lang yun. Isa sa mga holdings natin ng meme coin, yung Pepe, tsaka yung Bonk. Boom. All-time high na rin. I believe kung titingnan natin sa weekly time frame, kakasimula lang ng parabolic nito sa trend. So kakasimula lang ng parabolic nito kaya mag-hold pa ako dito kay Pepe. No, so napakasarap ng Pepe natin, mag-all-time high. Same thing with Bonk. Si Bonk kumahabol siya. Wala pa siya sa all-time high pero crazy volume binibigay natin, binibigay ng market dito. Solid, let's go. So ito yung meme ko sa Solana. Ito yung meme ko sa Ethereum. So para sa mga nag-hold simula nung nag-bear market, just sure yung mag-enjoy mga Lodi Cakes. Although syempre yung iba sa inyo nakapagbenta na, no? Yung mga iba nakabili. Ako, alam ko simula pa lang ng bull run to. And hindi ko naman i-expect yung pinaka-peak. Hindi ako magbebenta sa pinaka-peak. Basta pag nabutan ko na yung mga target prices ko, magbebenta na ako. Ayun nga. So para dun sa mga nakaranas ng bear market, if until now naka-invest pa rin kayo sa nag-DCA kayo, then congrats sa inyo. Deserve nyo tong pump na to mga Lodi Cakes. Sure, shoutout sa mga Lodi Cakes dyan na nag-hold sa bear market. Tamang kain lang tayo dito. Kasi simula pa lang tayo mga Lodi Cakes. Simula pa lang ng ganyan. Hindi pa pumasok ng mga bagong pera dyan. So nakita nyo guys, so nagsimula na mag-snow. Ano? So ito yung pinaka makapal, di mo makapal pero mga mataas yung volume ng bagsak ng mga snow. So in 1 week kung tuloy-tuloy ito, mapupuno yung daan kasi mapupuno ng yellow. Kaya good luck sa akin. This place is looking crowded and then you whisper in my ear. Look, I'm not even sure. My mind's a little clouded, but it looks like Christmas is here. You asked me about my sweater with Santa in space. I tell you it's a gift from the owner of this place. And then you're looking up and tell me with a glow. Mistletoe. Nakikita nyo guys, simula nang pumatak ang snow within, I don't know, within 3 hours napuno na ng snow. Napakaganda, tingnan nyo. Sa ngayon di pa madulas yung daan. Is now full of wine. You tell me, don't you think this part is very loud? That's why you whisper in my ear. Let's find another place. Diba? Saya-saya ng mukha niyan. So, yan yung monitor na binili ko. Ito, currently ginagamit ko. So, hindi ko alam kung kailan pa tong monitor na to. Like, kailan nilabas. But, I don't care kung bago or luma yung model. As long as maganda yung mga specs na binibigay niya. So, itong binili nating MSI is G27. So, WQHD siya. So, basically, 4K. And meron siyang 180Hz. So, itong luma ko, yan na yung naging secondary display natin. Kung tinatanong nyo kung bakit hindi ko na lang siya ni-landscape, isa lang ang sagot dyan. 24 inches to and this is 27. So, basically, hindi maganda yung pag pinagsama yung dalawang yan. Pwede kong gawin is dito sa taas siguro. So, inantay ko pa yung monitor mount, no? Yung dual monitor mount, tsaka yung
isa pa natin in order. Kaya excited na ako. Let's go! Okay, so nandito tayo sa isang lugar sa Canada na kung saan gagawa tayo ng pera. Okay? So lahat siguro ng other source of income ko, ito yung pinakamadaling gawin, no, para kumita ng pera. So gagawin ko muna to bago natin pag-usapan kung ano nga ba yung magiging exit strategy ko dito sa magiging bull cycle natin this 2025. Sheesh! Naka $29 pa tayo. Almost $30 sa mga bote na yon. Diba? Not bad! So ano nga ba yung pag-uusapan natin for today mga lods? Alam naman natin na nagsimula na yung bull cycle natin. Actually, yung Bitcoin nagsimula nang pumutok yan since last year pa. And ngayon mas mataas na yung inabot ni Bitcoin. Almost na 90,000 as of now, nire-record ko to. And all-time high na siya, which is masasabi natin na buhay pa din yung crypto, okay? So, ang pag-usapan natin ngayon is yung exit strategy ko. So, for sure, dahil nag-all-time high na si Bitcoin, malaki ang chance na susunod yung mga altcoins. Yung mga altcoins like Ethereum, mga meme coins, Solana, lahat yan, Cardano. Now, pag nag-all-time high na sila, ano or kailan ako magbebenta? So for sure, tinatanong nyo din sa sarili nyo yun, no? Kung kailan ba tayo magbebenta, ano yung right time, antayin ba natin umabot sa pinakataas yung market bago tayo magbenta? So doon pa lang sa tanong kung hanggang saan naabot itong mga crypto market, hindi natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan. Pero pwede tayo mag-base sa mga statistics at data ng mga past history ng crypto market. So ang tanong, kailan ako magbebenta? So ang sagot dyan mga lods ay depende. Okay? So depende yan sa risk tolerance nyo and target nyo. Most of the time, no, based on historical price, si Bitcoin dahil nasa mataas na siyang presyo, hindi na times 10 or times 100 yan si Bitcoin sa isang bull cycle lang. Dahil nasa 90,000 na siya, from the dip, no, nag-dip yan si Bitcoin around 50,000 something. So pag umabot ng 100,000 yan, times 2 pa lang yun. Okay? And sobrang baba ng gains na yun. So for example, kung bumili kayo sa 50,000 value and currently umabot siya ng 100,000, that means dumoble na yung capital nyo. So wala akong investment sa Bitcoin. Sabi ko naman, kung gusto ko mag-invest kay Bitcoin, gusto ko yung meron akong 1 BTC at least, no, 2, 3 ganon. Gusto ko yung ganon pero hindi ko pa afford yung mga ganon. That's why nagfo-focus ako sa mga altcoins na merong malaking room to grow. So ano yung mga altcoins na yan? So most of the altcoins na pinag-usapan natin since bear market is yung mga altcoins na merong potential na mag times 10 or mas better times 50. Swerte na lang kung mag times 100. So para sa akin mga lods, from initial price na meron ako mga target na 2,000 percentage. Okay, so kapag initial price, ibig sabihin nun, so simula nag-launch yung token, pwedeng umabot yun ng 1,500 percentage or 2,000 percentage yung pinaka maximum, no? So yun yung based on historical price pag bago lang yung token. Pero kapag nakaranas na ito ng bull run dati or mga OG coins tulad ni Ethereum, Solana, ang pinaka target ko sa mga yan ay times 5 to times 10. Okay? So yung times 10, bawi-bawi ka na doon, pero ang pinaka ideal para sa akin is times 5 at least. So what I mean by that is si Ethereum, kung nag-dip siya around $2,000, pwede siyang umabot up to $10,000, no, sa next bull cycle, especially Ethereum. Pa-upgrade ng pa-upgrade ito, paganda ito ng paganda. So nakikita ko ito na abot to around $8,000 to $10,000 like Bitcoin. May chance pa nga mas mataas yan, no? Depende, kung hindi ko mapipredict yung future. Pero dun sa mga meme coins tulad ng Pepe, ng Bonk, no, ng WIF, yung mga yan, malaki ang chance na mag times 10 pataas yung mga yan. Okay? So ang bull cycle natin mga lods, umaabot lang yan ng almost 1 to 2 years, no?
So sa loob ng 1 to 2 years, hindi lahat nagsisipag-pump. Pero ang pinaka-average ng bull cycle talaga mga lods is kahit isang taon lang, okay na yan. Once na nakapagbenta na kayo sa isang taon na yan, so basically within 2025 nakapagbenta na kayo, then that's good. Basta ang target goal ko ngayong 2025 bull cycle dito sa portfolio ko is at least makakuha ko ng 5-digit USD. So para sa mga hindi nakakaalam, isa na ako sa mga bear market survivors. So naranasan ko na yung bear market tsaka bull market nung nakaraan, and nakita ko na kung paano gumalaw yung market that time. So yung pinaka wrong mindset na natutunan ko during that time, wag tayo magbebenta sa pinakataas. Okay? So ano ibig sabihin dito? Kapag nag-all time high na ang market mga lods, wala na tayong resistance. So wala na tayong key level sa taas na kung saan magsasabi na aabutin niya pa yun doon, kukunin niya yung mga liquidities doon. Wala na tayong ganon. So basically, pag nag-all time high na yung market, nanguhula na lang tayong lahat. Okay? So most of the time yung mga iba, pagkaangat na ganon, instant in the next week, babagsak yun kaagad. Magpo-pullback, magko-correction kasi maraming magbebenta. So wag niyong try na magbenta sa taas kasi ganyan nangyari sa akin before na meron ako isang token na hino-hold, and habang hino-hold ko siyang ganon, pataas siya ng pataas, and lagi ko sinasabi na aangat pa to. Hindi natin alam kung nasaan yung peak niya. Swerte na lang kayo kapag nakabenta kayo at the same time bumagsak siya the next week or the next months, no? Then swerte kayo, pero wag niyo tatimingan yun kasi kapag ginagawa niyo yun, doon pumapasok yung psychological factor na greedy. So para sa mga baguhan, alam niyo naman from the word greedy, it means matakaw, no? Na meron na kayong profit pero gusto niyo pa ng marami. Gusto niyo pa ng dumagdag, gusto niyo pang mas malaki, hanggang sa bumaba na ito at hindi na kayo nakapagbenta, natalo pa kayo. So yung tinatawag na pera na naging bato pa. So always nyo lang tatandaan, no, based on my experience, is kailangan mag-set kayo ng ideal profit. So hindi natin alam ano yung magiging next Solana sa mga bagong coins ngayon. Hindi natin alam, hindi tayo pwede mag-assume, pero once na kumita na tayo ng profit, magsipagbenta na kayo. Kasi always magpo-pullback yung market. Okay? Always correction yan, and every time nagko-correct yung market at feel natin na bull cycle pa based on technical analysis, based on fundamental, then pwede naman tayo bumili sa dip. Okay? So always tayo bibili sa discounted price, and wag tayong bibili kapag parabolic yung movement kasi malaki ang chance na maliit na lang kikitain nyo doon. So always din kayo titingin sa mga news, sa mga communities, kung ano yung mga updates sa market kasi nakakatulong yun, lalo na kapag merong mga bad news, no, merong mga hindi natin alam na mangyayari. So yun, ang target lang natin this bull cycle is makapag-profit kasi lahat ng profit nyo dyan, papel lang lahat yan, digital lang lahat yan. Hindi nyo masasabing kumita kayo hanggat hindi nyo binibenta or ginagawang USDT, hanggat hindi nyo kina-cash out yung profits na yan, hindi nyo masasabing kumita kayo. So it's 1 PM na ng hapon, and alis pa kami ng 3 PM, so alis na ako mga Lodi Kings. Bye.